I want to ask you, yung survey ng Momentum kanina, I hope you heard Professor Clive Arguelles, ano? Doon sa 1 in 10 Filipinos closely follow VP Duterte's impeachment trial, 1 out of 10 lang pala. Ano masasabi nyo dito? Hindi ko sigurado kasi itong bagong survey firm nila Clive Arguelles dahil hindi pa siya masyadong tested eh. Hindi ko pa nga alam kung ano yung mga methodology na ginamit nila. Kaya bibigyan ko muna sila ng benefit of the doubt either way, no? Kaya mas ang papakinggan ko at this point yung mga established na survey firms katulad ng Pulse Asia, katulad ng SWS, etc. No? Kaya baka hindi mo na ako magko-comment doon sa kanilang survey na hindi ko pa masyadong napag-aralan. Pero isn't it also a good wake-up call para sa prosecution siguro at sa mga taong talagang really want accountability and really want people to follow this impeachment trial? Yes, of course. No? Dahil nga kung sabi nga ng mga ilang mga legal luminaries, kung masyadong ma-over-judicialize or over-proceduralize itong prosesong ito, talaga naman magsa-sign off yung mga tao. It could be a strategy. Dahil kung halimbawa, lalabas yung ebidensya sa bank accounts, damaging yan sa Vice President. Kaya it could be a strategy na mas maraming hindi manonood, mas positibo para sa Vice President na at this point, mataas ang ratings dahil hindi pa lumalabas yung ebidensya. Kaya hindi ako magugulat na kasama sa strategy ng defense is to bore us to death para mag-sign off. Exactly, Secretary Llamas, yun ang sabi ng marami sa inyong mga political pundits, ano? Pero, yes, ano po ang assessment ninyo sa paglalatag ng ebidensya ng prosecution sa Article 4 na impeachment ni VP Sara Duterte, gayon din ang naging tugon ng depensa rito? At sino sa tingin ninyo, based on sa paglalatag ng mga ebidensya, ang nanalo sa argumentong ito? Well, una ay nakakatatlong linggo ko pa lang eh. No? At isa pa lang yatang survey firm ang nag-survey na na-cover nila yung first week ng impeachment. Yan yata yung Okta na ilalabas ngayong linggo yung resulta ng kanilang survey. At mukhang yung teaser nila medyo tinamaan. Kahit panimula pa lang, medyo tinamaan si Vice President Sara dun sa first week ng impeachment na na-cover nila sa survey nila. Most of the surveys kasi ay ang kanilang survey period before the impeachment process. No? Kaya pero then again ay kasi simula pa lang eh. No? Siguro after a couple of months diyan pwedeng makita kung may epekto itong impeachment dun sa numbers ni Vice President Sara. At depende kung ano yung may imbestigahan nitong 2 months na ito. Dahil so far, ito pa lang yung grave threats na alam naman nating lahat ay nangyari. Napanood naman nating lahat yan eh. Kaya nga nagulat ako na 3 linggo ang kinailangan to authenticate a video na napanood naman nating lahat. Ang mas compelling na evidence dyan ay itong sa bank accounts na dinesisyonan last Monday na isa-subpoena na ililift yung bank secrecy laws. Yan yung pinakamahalaga. Yan yung posibleng game changer. No? Kaya kung yan ay lalabas in the next 2 months, tapos magpapasurvey sila dyan sa 2 months na yan, dyan mo makikita kung may impact yung impeachment sa numbers ni Vice President Sara. Yes, wag lang silang mabore to death, ano? Katulad na nangyari nitong mga nakaraang linggo. Okay. Ano po ang masasabi naman po ninyo sa pamamaraan ng pagtatanong ng mga senator judges at tulad nga po ni Senator Robin Padilla na nagsabing hindi raw dapat one-sided ang prosekusyon? O yung magkapatid raw po na senador na tila inililihis raw ang pagdinig? Well, maganda yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Dahil maliban sa pinagtawanan ng maraming tao, yung kanyang sabi, dahil yun naman talaga ang role ng prosecution, no? Maging one-sided, nalagay sila sa nalagay sila sa spotlight. Yes. Dahil sila dapat yung hindi one-sided. Sila kasi yung judges eh. Yung prosecution tsaka defense, talagang one-sided yan. Yung judges ang dapat
hindi one-sided. At nakita natin itong nakaraang 3 taon ay talo pa nila yung defense for being one-sided. Lalo na yung magkapatid na Cayetano. Parang wala ni kaunting pagpapanggap, no, na sila ay hindi neutral, sila ay hindi biased. Baka yun yung mas mahalaga dito sa statement ni Senator Robin Hood Padilla. No? Sino ba yung one-sided? Definitely, talagang gano'n ang trabaho ng prosecution, kaya nga natawa sila eh. Natawa sila nung binanggit yan ni Robin Hood Padilla at nagalit si Robin Hood Padilla dahil tinatawanan siya. No? Kaya sinabi niya, siya ay na-istorbo sa kanyang line of questioning. Pero ang very clear dito, dapat hindi one-sided yung mga judges. No? At yan ay hindi natin nakikita dun sa 3 na senador. Okay, at paano po ba dapat i-handle ang mga senator judges na halata ang pagiging biased? Dapat i-remind sila ng presiding judge. Ang tanong nyo, ang manifestation nyo should be clarificatory. Diba? Hindi clarificatory yung inyong interventions eh. No, talagang dinedepensahan nyo yung akusado. At saka iniinsulto nyo in both a condescending and patronizing manner yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Parang sino kayo para hatulan yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Sila nga yung neutral, sila nga yung hindi bias, sila nga yung hindi one-sided. Baka kayo yung kailangang pagsabihan. Ang maganda rito, for all the world to see, yung kanilang conduct. Yung kanilang conduct dito. Kaya tingin ko, in the next 2 months na magkakaroon ng survey, kahit papano ay tatamaan yung mga hindi one-sided na mga senador. Opo. Ngayon, puntahan naman natin yung SONA sa Lunes. May sinabi ata kayo na this could make or break the president? Meron po ba kayong parang ganung sinabi? And in terms of PBBM's administration and political survival, kailangan po ba niyang, ano yung mga kailangan niyang sabihin para makuha niya ang confidence sa kanya ng publiko at hindi siya pumalpak? Well, 3 years ago, sinabi ko na ito ay existential battle between the Dutertes and the Marcos. Itong parating na mga taong ito. At nakita nga natin gaano siya ka-existential. No? Nakulong yung patriarch sa ICC, ongoing yung kaso, na-impeach twice yung anak niya, yung vice president, at nakulong yung mga kaalyado niya at wanted pa yung iba. At baka meron pang ibang mga kaalyado na namakulong. At the same time, ito namang gobyerno ay maraming threats din sa kanila. May mga destabilization plots daw, may mga tinutulak na mutiny, may mga tinutulak na revolutionary government, may tinutulak na withdrawal of support. Halimbawa, late last year. So parehas silang may kinakahirap na mga malalimang mga threats sa kanilang survival. At itong taong ito ay hindi naiiba. Dahil sa taong ito, itong SONA ng Presidente, perhaps ang pinaka-importante niyang SONA. Dahil nangyayari itong SONA, una, after 1 year niya sabihin dun sa previous SONA niya last year, yung mahiya naman kayo SONA na pinagsimulan nitong massive, unprecedented corruption scandal sa DPWH. Ito rin, this year din, nakita natin yung paglala ng ating economic situation sa usapin ng inflation, presyo ng langis, pagbagsak ng presyo ng halaga ng piso kumpara sa dollar, no, record high, itong usapin ng unemployment, at iba pang mga fundamentals ng ating ekonomiya, at nagpapatuloy pa rin yung gera sa Iran at sa Strait of Hormuz. Kaya mahalaga yung usapin
ng ekonomiya, yung usapin ng corruption, usapin ng impunity, more than at any other time sa panahon o sa termino ni President Bongbong Marcos. Kaya napakahalaga nitong sonang ito. Ang problema, ano ba yung kanyang ire-report? Maliban dun sa naging upper middle income class country na tayo, ano ba yung ire-report niya dun sa mga dapat ay matagal nang nakasuhan at nahuli ng mga big fish na involved dito sa massive unprecedented corruption scandal na ito, no? Baka kulang. Ikalawa, ano bang gagawin niya para ma-mitigate itong ating economic situation na lumalala? Halimbawa, nung nagsimula ang kanyang termino, 7% ang growth rate. Fastest daw dito sa region. Ngayon, yung growth rate ay less than 3%. The slowest in the region. No? So, ito yung mga kinakailangan niyang gawan ng mga malilinaw na programa. At dito siya hahatulan ng mga mamamayan. Kung magkamali siya sa kanyang SONA o wala siyang ma-deliver na magandang output dito sa SONA na ito, dito sa kanyang report, at yung kanyang magiging plano for the next year, Opo. ay baka maaga siyang maging lame duck. Opo. No? Dahil Alright. nga, election campaign na practically next year. Okay.